Hello po mga kababayan, ako pong muli si Dante Maravillas, broadcaster, vlogger, isang Bicolano, Albayano. Dito muna po tayo mga kababayan sa joke time natin before natin pag-usapan yung mga maiinit na balita. Padala ni LV Gabi Iyog, taga Bukidnon. Ang titulo nito, Binyagan. Sa church, may dalawang pamilya na puro triplets yung mga anak na pabibinyagan. Identical yung mga anak, puro babae po. Ngayon, tinanong ng pare, ano niya yung pangalan nitong mga anak mo? Sabi ng nanay, Flor Anya. Dahil tatlo, yung una, first floor, second floor, third floor, yung pangatlo. Tama din, tatlong identical, triplets. Sabi ng pare, para na niyang palapag ng building. Wala niya tayong magagawa, father, kasi tatlo yung anak ko. Ang pangalan, floor, ikambal sila, di first floor, second floor, third floor. Pumayag na lang po yung pare. Ngayon, yung pangalawang pamilya, tatlo din, triplets din yung anak. So, tanong ng pare doon sa magulang, doon sa nanay, ano naman na niya ang pangalan nito? Ito niya, Winston, yung una. Yung pangalawaan niya, Philip Morris niya. Nakalat tayo pare. Para niyang mga pangalan ng sigarilyo naman ito. Baka niya yung pangatlo, sigarilyo pa. Sabi ng tatay, yung pangatloan niya, country naman niya. So anong country niya? Sabi ng pare, sagot ng tatay, Marlboro niya. Sigarilyo pa rin. Sabi ng pare, sige na niya, wala niya tayong magagawa eh. Siguro niya, nawa lang kayo ng mga beneficiary sa confidential funds ni Sarah. May pangalan na Mary Grace Piatos. Chichiriya naman po. Lakas makahawa po. Yung latest nga po, Team Grocery naman. Pampano, Arina, Kasim, Patiting. Yan yung mga pangalan, mga babae ng mga beneficiaries ni Sarah. Nawa tuloy yung triplets. Pangalan ng sigarilyo. Tapos building. Matik na po. Anyway, joke man lang. Yung kay Sarah, hindi yan no joke yun. Di ba? 200 pesos, matik. Ito na po, kasama ka na rin sa sa monthly draw. Sa monthly draw, 5,000 yung mabubunot natin. Pag hindi na bunot, kasama pa rin sa ating draw sa December, 10,000 po yung grand winner. Dito na tayo mga kababayan sa ating seryosong topic. Yung mga cabinet officials, mga kababayan, na in-invite ni Senator Amy Marcos para sa kanyang Senate investigation sa arrest ni Digong, hindi na po mag-attend. Sumulat po sa Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito yung balita dito, Cabinet officials to skip next Senate probe on Duterte arrest. Sabi ni Amy Marcos, sumulat sa kanya si Executive Secretary Lucas Bersamin. Yung sulat pinadala rin siyempre kay Senate President Chis Escudero para i-invoke yung tinatawag na executive privilege in not attending the Senate Foreign Relations Committee inquiry sa Huwebes po. Ito yung pinadala mga kababayan na sulat ni ES Lucas Bersamin. Yan po. Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. Sabi sa sulat mga kababayan ng Executive Secretary, we respectfully write to you regarding the public hearings to be conducted by the Senate Committee on Foreign Relations. In the hearing held by the Senate Committee on Foreign Relations on March 20, 2025, officials from the various government agencies dutifully attended the same, sincerely answered all the questions to the best of their knowledge, and candidly provided all information elicited by the Senate committee members. Given the extensive disclosures made
we believe that further participation may no longer be necessary at this time, especially considering that the Honorable Chairperson has publicly relayed her comprehensive findings thereon. We reiterate our position on the extent of executive privilege in these proceedings, which we detailed in our letter of March 20, 2025. So sa paniwalaan niya namin sa Executive Department, sabi ni E.S. Lucas Bersamin, lahat ng bagay na cover na niya with the extensive discussion na ginawa ng Senate Committee and with the answers provided ng mga resource speakers doon na inimbita sa unang hearing. Ayos na niya yun. Moreover, sabi po ni Bersamin, as the Senate is aware, there are 4 petitions filed and currently pending with the Supreme Court involving the arrest and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte, which are closely intertwined with the agenda items being deliberated in the hearings of the Senate Committee on Foreign Relations. Accordingly, further discussions on the matters in the agenda of the hearing may constitute violation of the sub judice rule, which could unduly influence the ongoing proceedings. In light of this consideration, we must respectfully decline the invitation to attend the hearing. Nevertheless, we remain available to extend our full cooperation through other appropriate channels. Should there be any further clarifications required within the bounds of the law. So ano niya, Mr. Maravillas, masasabi mo dyan? Tama po, sub judice, dating Supreme Court Chief Justice po si E.S. Lucas Bersamin. Tapos alam naman po niya na ginagamit ni Senator Amy Marcos yung kanyang committee para sa sarili niyang agenda na buti sana kung makakabuti sa ating bansa. Hindi po makakabuti lang po sa personal na pangangailangan ng kanyang kaibigan na si dating Pangulong Digong saka ng kanyang kaibigan na si Sara Duterte. So tama lang itong ginawa mga kababayan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. At siyempre, alam natin na mismong yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagdesisyon nito. Kasi si Lucas Bersamin po, di man po yun gagalaw without the instruction ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang Executive Secretary po, ang tawag sa kanya, Little President. Di ba? Alangan man paintulutan yung mga personal whims ni Amy Marcos. Unang-una, nagdesisyon na siya na luminya sa mga Duterte. Imbes na kumampi sa kanyang kapatid, mas pinili pa mga kababayan yung mga Duterte. Kaya finally si Amy Marcos tinanggal na. Pati yung kanyang picture nga po, tinanggal na sa alyansa. At malamang sa malamang, si Amy Marcos matatanggal bilang senador. Kasi kakastiguin siya ng mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mas gusto ng mga Marcos loyalists ang stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay Amy Marcos. Kasi unang-una po, kitang-kita naman po ang pagkakamali ng mga Duterte at kitang-kita naman po na tama ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, pinili ni Amy na kumampi sa mga Duterte, di doon siya. Tingnan natin kung makakabalik pa si Amy Marcos sa Senado. Di ba? Ganun lang yun mga kababayan. At ngayon, siyempre hindi pa intulutan ng ating Pangulo ang mga ginagawa na mamalabis ng mga Duterte na ang masama, inampihan pa ng kanyang kapatid. So ikis na to mga kababayan si Amy Marcos sa mga Marcos supporters. Ngayon, kini-question ni Amy Marcos, sino anyang dapat sundin? Si Executive Secretary Lucas Bersamin o si President Bongbong Marcos? Nauna na niya na sinabi ng palasyo that Marcos Jr. would not bar officials from participating in the inquiry. Kaya nang sabi ni Amy, sino ba ang dapat sundin? Hindi tugma ang sinasabi ni Executive Secretary Bersamin at ni Pangulong Marcos, sabi po ni Senator Marcos, ni Amy Marcos. Hindi pwedeng may kanya-kanyang desisyon. Para saan pa ang salita ng Pangulo at kung hindi naman pala nila susundin?
Ito si Amy Marcos. Sablay yung mga pag-iisip. The fact na yung little president, si Lucas Bersamin yung nagsasabi, alangan man nagsalita si, nagsulat ng ganyang bagay, si Lucas Bersamin na walang basbas yung kanyang kapatid, yung inyong kapatid. Di ba? Common sense. Nawala na yung common sense ni Senator Amy Marcos. Yan Sabi ni Amy Marcos, I hope niya that the officials would consider, the cabinet officials would consider their looming absence in the next hearing. Kasi sayang naman ang pagkakataon marinig ng tao kung ano talaga nangyari. Kung nagkamali ako, tatanggapin ko naman at mas na maganda yung nagkakaliwanagan kasi pag hindi, sumisipot ang duda ng tao, may tinatago. Senator Marcos justified the subsequent hearing even after she released a preliminary report saying maraming kasing topic pa rin at yung mga OFW na natin, halimbawa, tinatanong nila kung ano daw ang impact sa kanila. Kasi kung pwedeng damputin nyo na lang sa Pilipinas, ipapano naman sila na nasa labas? At saka kung may kaso sila, may pag-asa pa ba sila na iuwi? So ano naman ang problema? Dapat pantay-pantay ang batas kay Pangulo o dating Pangulo, ordinaryong Pilipino, pag nagkasala sa batas, dapat damputin. Di ba? Wala na po sa ulog yung yung kaisipan ni Senator Amy Marcos. Pinalalabas pa na nagkakanya-kanya yung Palasyo Malacanang, kinukontra na Executive Secretary Lucas Bersamin, yung kanyang kapatid. Ang kumukontra po sa iyong kapatid, kayo. Yun na ang malinaw na posisyon ng kapatid mo. Kung ano yung sinabi ni Lucas Bersamin, malinaw na may instruction yung kapatid mo. Kaya mali yung sinabi po ninyo na nagkakanya-kanya at yung instruction ng kapatid mo hindi sinunod ni Lucas Bersamin. Kaya nga siya executive secretary, in-execute niya yung kautusan ng kapatid mo. Yan ang trabaho ng executive secretary, mag-execute. Sundin ko ng anong utos ng Pangulo, kaya executive secretary siya. Alangan man hindi mo alam, dati kang anak ka ng dating Pangulong Marcos Sr. Alangan man ignorante ka sa trabaho ng executive secretary na hindi na sinusunod yung presidente. Pag hindi sinunod yung presidente, ang executive secretary siguradong sisipain tulad ni Vic Rodriguez. The fact na hindi man sinisipa ng kapatid mo si Lucas Bersamin, nandyan pa rin. Ang ibig sabihin niyan, lahat ng ginagawa ni Bersamin, may basbas yung kapatid mo. Tama? Ang imbitahin mo na lang si Bato. Itanong mo kay Bato kung bakit nagpaiwan. Nang sabi ni Bato, walang iwanan. Pero doon pa lang sa Hong Kong, hindi na siya sumama. At ngayon, hindi na makita. Nagpakita lang, nagpa-picture doon sa bahay ni Digong. Tapos, hindi na makita sa kampanya. Yan ang ipatawag mo para pag halimbawa, baka nasa kamay na ni General Torre yung warrant of arrest, di may sama na kay Digong. Di ba? May aalaga doon sa kaibigan mo. Pwede man siguro i-request na isang silda na lang. Kasi walang iwanan. Di ba? Para hindi kayo nag-aalala, may asikaso personal. Yan ang dapat. Masyadong sablay po yung mga pinagagawa ni Amy Marcos, mga kababayan. Nung iniimbestigan sa Senado si Kibuloy, hindi man lang nagpakiti si Amy. Buti pa si Risa Ontiveros. Kasi magbabarkada sila. Wala man lang sinasabi para doon sa mga alleged victims ng sexual abuses. Dito naman sa kanyang kaibigan na si Digong, wala man lang sinasabi doon sa mga biktima ng tukang EJK. Mas maraming sinasabi si Amy sa pagsaklolo, kalagayan ni Digong. Anong klase kang senador? Naging katulad ka na ni Robin Padilla, ni Bato, ni Bungo. O diba? Kaya deserve na isumpa ka ng mga Marcos loyalist. Tama po mga kababayan? But anyway, tingnan na lang natin, abangan natin sa Thursday
kung matutuloy pa. Wala siyang resource speaker. Yung mga invited na cabinet officials po, hindi man po pupunta. Di ba? Ginawa din niya noon ni Digong. Anong rason na hindi gawin ng kanyang kapatid? Panahon ni Digong tama, alangan man mali ngayon. Tama pa? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.